Another day na naman. Bagong gising, stretching muna. Anong physical activity kayong pwede kong magawa ngayon? Mag-gym? Hindi. Mag-volleyball? Hindi. Mag-swimming? Pwede. Sige nga. Uy! Ayan na. Tara, bilis! Nakikita niyo bang nakikita ko? Anong stroke ang gusto niyong pag-aralan ngayon? Freestyle? Hindi. Breaststroke? Hindi. Backstroke? Tama. Tara na! Sa paglangoy, hindi nagsisimula ang lahat sa malalim na tubig o sa iba't ibang stroke. Nagsisimula ito sa tamang pundasyon. Isa sa pinakamahalagang basic skill ay ang bubbling. Dito, natututo ang mga bata o ang beginner na kontrolin ang kanilang paghinga at maging komportable sa tubig. Kapag natutunan ng simpleng kasanayang ito, mas magiging madali at ligtas ang pag-aaral ng iba't ibang swimming skills. Tandaan, ang mahusay na manlalangoy ay nagsisimula sa matibay na pundasyon. Bago ituro ang backstroke, mahalagang matutunan muna ang back float. Ito ang pundasyon ng tamang backstroke dahil dito natututo ang swimmer na mag-relax, panatilihing nakalutang ang katawan at magkaroon ng tamang body position sa tubig. Kapag komportable na sa back float, mas magiging madali ang pag-aaral ng kicking, arm movements at tamang koordinasyon sa backstroke. Pagkatapos ng back float, susunod ang flutter kick. Ito ang pangunahing galaw na nagpapanatili ng balanse at tuloy-tuloy na pag-usad sa backstroke. Kapag tama ang kicking, mas magiging madali ang paglangoy. Kapag maayos na ang flutter kick, maaari nang ituro ang arm movement. Ang tamang galaw ng mga braso ay ang nagbibigay ng lakas at nagtutulak sa swimmer pasulong. Mahalaga ang tamang timing at koordinasyon para maging epektibo ang backstroke. Sa tamang pagkasunod-sunod ng back float, flutter kick at arm movement, unti-unting mabubuo ang tamang backstroke technique. Ang matibay na pundasyon sa bawat basic skill ay ang susi sa mas ligtas, mas mahusay at mas epektibong paglangoy. Isa sa mga magandang katangian ng backstroke ay hindi na kailangang mag-alala sa paghinga dahil nakaharap na ang muka sa ibabaw ng tubig. Kaya mas makakapag-focus ang swimmer sa tamang body position, kicking at arm movement. Kapag natutunan na ang mga basic skills, maaari nang ituro ang tamang starting position. Ang tamang pwesto sa simula ay mahalaga upang magkaroon ng malakas at maayos na pag-alis mula sa pader at magandang simula sa backstroke. Narito na ang resulta kapag tamang ipinagsama-sama ang lahat. Ito ang mga bagay na dapat iwasan. Sa flutter kick, iwasan ang sobrang pagbaluktot ng tuhod. Dapat ang galaw ay nagmumula sa balakang at bahagyang nakabaluktot lamang ang tuhod upang maging mas epektibo at tuloy-tuloy ang sipa. Iwasan din ang maling arm movement. Dapat ay diretso at salitan ng galaw ng mga braso upang mapanatili ang tamang ritmo at mas maging epektibo ang backstroke. At dahil marunong na ang aking body, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-backstroke. At iyan ang mga pangunahing kaalaman sa backstroke. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood!